Mga Lods, magandang araw sa inyo. So dito sa video na to is ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ba naging teamwork ng nanay ko at ng tito ko para mapapayag nila akong umalis ng bansa or para sumakay ng aeroplano. And also dito sa video na to, mapapaliwanag ko na rin sa inyo yung mga realizations ko na uy, kaya pala ganito yung sinabi nila dati. Uy, kaya pala ganito yung nangyari. Kasi talagang may plano na silang papuntahin ako ng Pilipinas kasama ng tatay ko. Sa mga Lods, ang unang-unang nangyari kasi, dahil nga nanay ko, hindi ako laging malagaan, di ba nandun ako sa lola ko. Pero yung lola ko kasi minsan pupunta rin sa ibang mga anak niya. Actually, ganun ang ginagawa ng ibang tito ko na, dito ka sa amin, ang kulit-kulit niya ni Ojunyong. Napakalikot niya, huwag mong alagaan niya. Parang medyo ganun ang dating. Naririnig ko yun eh. Nagulat nga yung nanay ko na alam ko yun. Pero ang totoo kasi nung sa cultural differences talaga yun. At medyo hindi nila tanggap yata yung pag-aasawa ng nanay ko doon sa tatay ko na foreigner na, ang layo pa ng edad. So ang nangyari na, meron akong pinsan sa malayong kamag-anak namin na medyo pasaway din, na parang ayaw din ng mga pamilya nila. Tumira siya sa bahay namin at siya naman yung nag-alaga sa akin. So medyo malayo yung age gap namin noon Pero naging okay kami, nagkasundo kami. And parang nagkaroon ako ng parang kuya na masusumbungan. Kasi sa bahay namin, kunwari, minsan may makakaaway kang bata. Wala akong masumbungan kasi wala yung nanay ko. Wala yung tatay ko, yung lola ko, wala din. Ako lang talaga mag-isa sa loob ng bahay. So, nung dumating siya, natuwa ako na parang meron akong kuya. At siya natuwa naman siya na parang meron siyang kapatid. So, naging okay kami. So, dahil naging okay kami, naisip ng nanay ko at ng mga iba, doon na lang siguro ko ipampun muna. So, ang ginawa nila is pinalitan nila yung apelyido ko. Naging John Junyong. Actually, O Junyong talaga ang pangalan ko, diba? O ang apelyido ng nanay ko. So, yan, makikita nyo yan sa may certificate ko nung kinder. Pinalitan yung apelyido ko bigla. Pagkatapos, biglang nabago yung isip nila. Kasi siguro hindi matik ng nanay ko na ipampon ako sa malayong kamag-anak, ayaw din ng lola ko. So, nung grade 1 ako, nag-grade 1 pa ako sa Korea. Binalik yung pangalan ko sa O Junyong. So, yung plano na yun nawala na. And then, ang naging plano na nga siguro, dahil nagsabi yung tatay ko na uuwi siya ng Pilipinas, na ibigay ako sa tatay ko. So, unang-unang alala ko, gabi yun eh. Very rare nangyayari yun na yayain ako ng tito ko na pumunta sa may playground. Sa Korea kasi maraming park doon, tas may playground. Libre lang yun, bala kayo lumaro. So pumunta kami ron. Nandun kami sa swing. Pagkatapos, after mag-swing, umupo kami sa isang bench doon. Bigla niyang binanggit sa akin na kung ano daw ba gusto kong maging. Siguro naman, halos lahat ng mga bata dumaan sa nangarap maging sundalo. Yun yung naalala ko, sinabi ko. Gusto kong maging sundalo. Sabi ng tito ko, kahit ano, pwede. Kung anong gusto mo. Mag-aral ka doon sa ibang bansa, galingan mo, tapos balik ka dito. Sabi ko, ba sa ibang bansa? Pwede naman dito sa Korea, di ba? Sabi niya, hindi, mas maganda kasi doon sa ibang bansa. Ganyan, para matuto ka rin mag-English, kung ano siya. Sabi ko, okay. Pero, ang nasa isip ko nung babalik ako ng after mga ilang taon lang, mga 3 years, ganyan. Sabi ko, ano yun? 1 taon, 2 taon, 3 taon? Tinatanong ko pa sa kanya. Hindi, babalik ka dito pag malaki ka na. Siguro pag mga 30 years old ka na, ganyan. Tapos, ano ka na, sundalo ka na. Pumunta ka dito, naka-uniforme para maging proud kami. Naalala ko, meron pala kaming ganung moment ng tito ko. Sabi ko, hindi, ayoko. But 30 years old, ang tagal nun. Sabi ko, hindi ko na kayo makikita nun. Hindi ko na kayo makikilala nun, gumaganon pa ako nun. Sabi niya, hindi, kaya mo yan. Matapang ka, di ba? Ganyan. Sabi ko, hindi, ayoko umalis. So, parang naputol yung usapan. So, napansin siguro ng tito ko na hindi ako pinindaanin sa ganun. So, tumagal. After mga ilang linggo siguro, o baka buwan, biglang meron na naman ako naalalang moment sa playground naman. Pag uwi ko ng bahay yun, tapos nandun yung tito ko, pumunta kami sa isang playground. Tapos naglaro kami. Baseball pa kami nun. And then yung nga, kinausap niya nga ako na, pagka pumunta ka ng ibang bansa, saan mo gustong pumunta? Ay, kung gusto ko sa Amerika. Kasi nung bata ako, parang ganun yung mentality. Ewan ko ako sa iba ganun din. Doon siguro nagkaroon ng idea yung tito ko na sabihin sa nanay ko na, yung anak mo gusto pumunta ng Amerika. So, yun ang parang naging teamwork nila na, sige, baka pumunta ka ng Amerika. Gusto mo, sama ka sa tatay mo. Natuwa rin ako kasi, yun yung mga time na pagka sinasabi ng nanay ko na, uy, pupunta ka ng tatay mo, ganyan. Namimiss ko rin siyempre tatay ko dahil lagi kong kasama. Lola ko, nanay ko, or minsan wala pa akong kasama. Sabi ko talaga, okay. So, naisip ko nga, di ba, mamamasyal lang kami papunta ng Amerika. Pagkatapos, after 2 weeks, babalik daw ako. Yun talaga yung sinabi nila. So, ngayon, may isang insidente ron na parang sa lugar namin, may mga dumayong mga bata. Pagkatapos yung isang bata ron, medyo bully. Sa lugar kasi namin, parang ako yung parang pinaka matapang, parang ganun. So, dahil bully siya, medyo malaki, parang damulag, parang si Damulag sa Doraemon, ganun. Ginawa ko, inakit ko siya sa may slide, tinulak ko talaga.
Sabi ko sa kanya, huwag mong awayin yung mga kaibigan ko. Yun talaga yung nangyari nun. Bumagsak siya, nauna ulo. Pumutok yung ulo niya. Tapos parang wala, parang lumipas lang yung oras na yun sa akin. Tapos umuwi na ako ng bahay. Umagang-umaga yun walang pasok yun. Tapos tanghali, kain. Pero nagulat ako, bakit yung lola ko, sabi niya, mamaya, lagot ka sa ano mo, sa nanay mo. Ah, bakit? Hindi ko naisip na dahil dun Kasi nung tinulak ko siya, hindi ko naman nakalain na pumutok yung ulo niya. Pagkatapos, yung tito ko, dumating na, kinuha niya ako. Tapos dinala niya ako doon sa may ospital. Tapos yung nanay ko, sorry doon sa may nanay nung bata na yun. Pinapagalitan ako, pinapalo talaga ako sa harapan nila. Ganun dati, di ba? Mga millennials, talagang papaluin ka Tapos iyak ako ng iyak. Pero hindi ko makwento sa nanay ko na, salba yan kaya ganun yung nangyari. But anyways, mga lods, hindi pa rin talaga magandang manakit ng kapwa. So, isa sa mga learnings natin yun, siyempre. So, anong nangyari? Nung paglabas namin, yung nanay ko sobrang hiyang-hiya sa nangyari. Pinapalo pa rin ako, sobrang galit. Kasi nanay ko talaga, pag dinidisiplina ako noon, talagang disiplina rin. Pero bigla siyang inawat ng tito ko. Ang sabi ng tito ko, ano ka ba, huwag mo nang pagalitan gano'n yan? Lalo alis na yan. Dapat nga, lagi kayong masaya na. Tapos yung nanay ko parang umiyak ng konti. Tapos parang nakonsensya. Kumain kami ng ice cream. Naalala ko nung, tara, libre kitang ice cream. Biglang bumait talaga nanay ko. Tapos ako parang umiiyak pa rin, pero nabawasan na natuwa ako. Pagkatapos namin kumain ng ice cream, pumunta kami sa isang photoshoot, nagpa-picture kami. Na which is yun nga yung picture ko sa my passport. Kaya yung picture ko sa passport na yun, yung unang-unang passport ko, may istorya yung picture na yun at yun yung istorya nun. Galing kaming ospital, binili ako ng ice cream and then nagpa-picture kami. So yun yung mga memories ko na, kaya pala sinabi ng tito ko yun. Noon nandito na ako sa Pilipinas, lahat yun naalala ko na. Pero alam ko talaga yung lola ko, ayaw pa rin talaga. So hanggang sa huli, talagang ayaw ng lola ko na umalis ako. Yun lang, nung nakabalik ako ng Korea, nakakalungkot din. Yung tito ko na yun, hindi ko na nga inabutan. And yung lola ko rin, hindi ko na inabutan. So mga lods, yung mga ilan sa mga anggulo ng kwento ko doon sa Korea na hindi ko pa gaano nakukwento. And sana, nag-enjoy kayo. Enjoyable ba? But anyways, yun lang mga lods. Thank you.